Hindi na nga sumipot sa pasampina ng NBI, nag-request pa si VP Sara Duterte na bigyan siya ng mga advanced na questions bago siya humarap sa ahensya. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Umaga pa lang, nag-abang na ang NBI sa pagdating ni Vice President Sara Duterte sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Pinaasa lang ni VP. Abogado lang ng bisi ang dumating. Pinasabi na ng NBI si VP Sara para ipaliwanag ang kanyang pahayag tungkol sa planong ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Noong Miyerkules, idinahilan ni VP Sara ang nagkataong sabay na imbitasyon ng NBI at House Committee on Good Government and Public Accountability sa Kamara raw siya dadalo. Kinabukasan niyan, nagdesisyon ng komite na i-postpone ang hearing para wala ng excuse ang bise at para siputin niya ang NBI. Pero ngayong araw, ang Kamara pa rin ang idinahilan ng bise. May urgent daw siyang aasikasuhin para pa rin sa pagdinig ng Kamara. Dagdag pa ni VP Sara, late din daw niya nalaman na postpone ang hearing. We are expecting the Vice President to appear at 9 o'clock. But then dumating dito ay si Attorney Paul Lawrence Lim with a letter requesting for a resetting. Apparently the Vice President ay late na niya nalaman na canceled ang kanyang appearance before the House Committee hearing. So tapos hindi na siya nakapunta dito. Sa sulat ng kampo ng bise na ipinadala sa NBI, humiling siyang i-reschedule ang imbitasyon kaugnay sa umunoy grave threats at paglabag niya sa anti-terror law. Kahit no-show na siya, meron pa siyang dalawang hiling. Una, gusto niya ng malinaw na kopya ng reklamo. Pangalawa, ay bigyan siya ng advance na posibleng itanong sa kanya. Ayon sa NBI, pinag-aaralan namin. Under normal situation, hindi talaga dapat. Sa December 11, ang panibagong schedule ng sabina ni VP Sara. At ayon sa NBI, sakaling no-show ulit siya, walang pasabi, nangangahulugan daw ito na wini-waive niya na or isinasantabi ang kanyang karapatan na mapakinggan. Kapag hindi pa rin dumalo ang bise, magdedesisyon na raw ang NBI. Ipinasabi na rin ng mga ibang kasama ni VP Sara sa Zoom press con noong magbanta siya. Haharap daw ang mga ito sa susunod na linggo. Matapos hindi sumipot, naglabas ng video statement si VP Sara. Nagpasalamat siya sa mga abogado, doktor at iba pang profesional na tumutulong sa aniyay krisis ngayon sa OVP. Na-ospital ang ilang staff ng kanyang opisina matapos dumalo sa House hearing. Giit ng bise, nakafocus sila sa mga plano ng kanilang opisina sa 2025. We assure the Filipino people that even in times of crisis and without resources, we shall stand tall, strong, and resilient in our service to the Filipino people. We will not break. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.